Praise Jesus. Good morning po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa programang ito. Muli po ang inyong lingkod ay narito para po sa ating programang Bread of Life na naghahatid sa atin ng pinakamasustansyang pagkain. Dili iba ang salita ng ating Panginoon. Praise God. Purihin at sambahin po natin ang ating Diyos. Pasalamatan po natin siya. So, medyo napaka-ulan po ngayon dito sa amin dahil po sa mayroon pong bagyo, masama po ang panahon. Pero gayon pa man ay hindi pwedeng hadlangan ang ating pong pagsasahipapawid ng ating programa na ito po ay masasabi nating programang kinasihan ng Diyos para umabot sa pangangailangan ng bawat isa sa atin, lalo na sa spiritual na aspeto ng buhay. Glory to God. Pagkat ang programa po ay ginagamit ng Diyos sa huling kapanahonan ito para po magpalakas at magpatatag ng buhay pananampalataya ng bawat isa sa atin. So, tayo muna po ay manalangin. Mahal na Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito, nagpapasalamat kami na muli sasahipapawid ang programang Bread of Life upang dulutan ang bawat isa, lalo na ang mga nagugutom at nauuhaw sa iyong salita, ng pagkain na siyang kailangan para manatiling matatag at malakas ang aming buhay spiritual. Basan po ninyo ang bawat isa at bigyan sila ng pagkaunawa sa bawat aral at mensahe na gusto po ninyo iparating ngayong umaga. Samahan po ninyo kami, ikaw lang po ang maitas ng parangalan sa gawain ito. Sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus, ito po ang aming pagsambot dalangin. Amen. And amen. And amen. Purihin at purihin ang ating mahal na Panginoon. Salamat po sa mga maagang naka-online na ngayon ay nakahandang makisa at sumama sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Salamat, Brother Pablo. Salamat sa mga kapatid na talagang excited lagi na makiisa at sumama sa pag-aaral natin na ginagawa tuwing umaga. Sister Merna Tifasi, glory to Christ Jesus, salamat po. Sister Edita Almasol, glory to God. Okay, batiin po natin ang lahat ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang lugar. Nandyan po yung mga taga-subaybay po natin dyan sa Baguio. Good morning po. Kay Romy B. Ipuga. Glory to God. Sister Edita, Baguio City po yan. Sister Merna, mga kaibigan po natin, mga kamanggagawa po sa Shalom Ministry, magalak at magpuri tayo sa Panginoon. Pagka tayo po ay nagpapatuloy sa pagsasahipapawid ng ating programa na pinagpala ng Diyos, ang programang pinagpala ng Diyos. Hallelujah. At tayo po ay magpapatuloy sa ating pagbati po sa ating pong mga taga-subaybay. So, gawin na po nating maikli lang ang ating pagbati at mabilisan sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang lugar po ng Luzon. So, pagpalain tayo ng Panginoon sa mga nandyan sa NCR. Siguro po maulan din po dyan. At dyan sa lugar po ng North, alam ko po, medyo masama po ang panahon at naramdaman po natin ang malakas na ulan o kaya hindi ko po alam kung may mahangin po dyan sa inyo. Sa amin po ay napakaulan. At dyan po sa parte naman po ng Palawan area at dito po sa South, agad po sa Quezon Province, dito po sa Kabikulan, especially sa lugar na aking kinalalagyan sa Labo, Camarines Norte.
sa lahat ng mga taga Camarines Norte, magandang umaga po, good morning po sa inyong lahat, anumang church denomination, congregation, mapagpalang araw po at sa mga kababayan ko, mga Bicolano, maray na aga sa Indogabos, mga tugang, sa mga nandyan sa Naga City, Albay, Sorsogon, hanggang po sa Catanduanes, Legazpi at sa Masbate City. Medyo iba ho ang timpla ng ating panahon, kaya po ingat-ingat po tayo. Kayo ay nasa gilid ng mga bundok, tingnan po ninyo yung lugar kung medyo may mga bumibitak na mga area po, ay ingat po kayo, baka ho magkaroon ng landslide sa ating mga kababayan po na talaga pong nakakaranas ng walang puknat na ulan. So ingat-ingat po, at patuloy na manalangin at humingi ng proteksyon sa Diyos para po gabayan tayo para sa ating kaligtasan. At magpatuloy po tayo sa atin pong pagbati sa mga taga-subaybay po natin sa Kamindanawan. Hindi ko po alam kung affected po kayo dyan ng bagyo, pero saan mang lugar kayo ng Mindanao, din sa Davao City, Davao Oriental, Davao Occidental, Davao del Norte, Davao del Sur, yan po sa Sarangani Province, General Santos City, Sultan Kudarat, sa lugar po ng Kumbal, Compostela Valley, yan po sa lugar po ng Butuan City, Surigao, hanggang Dinagat Island, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, hanggang po sa Pagadian, sa lugar po ng iba't iba pang lugar ng Mindanao. So batiin po natin kung kayo po ay magbubukas at handang makiisa at makipag-aralan sa salita ng Diyos, saan man kayong lugar, anuman ang inyong denomination, congregation, religion, kahit na kayo po ay mga Muslim, ay inanyayahan ko kayo na makiisa at sumama sa pag-aaral ng salita ng Diyos na ating isinasagawa every 6 a.m. po sa programang ito ng Bread of Life. At batiin po natin ang lahat ng nasa iba't ibang bansa. Mapagpalang araw po. Ayan po, may tagapakinig po tayo sa Saudi Arabia, Sister Melissa Inudio. So, ingat-ingat po, anuman ang inyong mga work. So, lagi pong mag-pray at humingi ng patnubay mula sa ating Panginoon para po sa safe na pagtatrabaho po ng bawat isa. Mga kaibigan, kapatid nating OFW dyan sa Saudi Arabia, sa iba't ibang lugar ng Middle East, mapagpalang araw po ang pagbati ko sa inyong lahat. At sa iba pang mga taga-subaybay po natin dyan sa New Zealand, dyan po sa Canada, dyan po sa lugar ng Japan, dyan sa lugar po ng Amerika, California, at iba't iba pang lugar ng Amerika. Mapagpalang araw po ang pagbati ko sa inyong lahat. Sa mga nandyan po sa lugar ng China, Hong Kong, Macau at iba pang lugar ng China, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Magandang umaga po. At sa mga kalapit lugar pa natin, dyan sa Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, Laos, Cambodia, basta po naabot ng programang ito at nagbubukas at nakakapagbukas sa ating pong live streaming. Good morning po sa lahat ng ating mga kaibigan, especially sa ating mga taga-subaybay, sa ating pong mga kababayang Pilipino. Purihin po ang Diyos at saan mang dako lugar kayo naroon, hindi ko man mabanggit ang mga kinalalagyan ninyo at kayo ay nakapagbukas sa programang ito o kayo ay napasahan ng programang ito ng Bread of Life, mapagpalang araw ang pagbati ko sa inyong lahat at ikinagagalak ko po na ako po'y maging instrumentong daluyan ng salita ng Panginoon para maghatid sa inyo ng salita ng ating Panginoon na siyang nagpapatatag at nagpapalakas ng ating buhay pananampalataya. At ngayong umaga, tayo po ay darako po sa patuloy na pagbubulay, pag-aaral at pakikinig sa salita ng Panginoon. At tayo po ay nagpapatuloy sa pag-aaral sa Aklat ng Mga Gawa at ito po tayo sa chapter 2. Simulan po natin ang verse 14 at hanggang po dito sa 21. Okay? Kung ready na po kayo, makipagbukas po kayo sa inyong
buksan po ninyo ang inyong Biblia dito po sa aklat po ng mga gawa. Okay, nandiyan na po ba? Sabi po dito sa chapter 2, beginning verse 14. Kaya tumayo si Pedro kasama ang 11 apostol at sinabi niya ng malakas, mga kababayan kong mga Hudyo at kayong lahat na nakatira sa Jerusalem, makinig kayo sa akin dahil ipapaliwanag ko kung ano ang ibig sabihin ng mga nangyayaring ito. Mali ang inyong akala na lasing ang mga taong ito dahil alas 9 pa lamang ng umaga. Ang mga pangyayaring ito'y katuparan ng ipinahayag ni Propeta Joel noon na sinabi ng Diyos sa mga huling araw ay ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng uri ng tao. Ang inyong mga anak na lalaki, babae, magpapahayag ng aking mga salita. Yan. Ang inyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain at ang inyong mga matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Oo, sa mga araw na iyon, ibubuhos ko ang aking espiritu sa aking mga lingkod na lalaki at babae at ipapahayag nila ang aking mga salita. Magpapakita ako ng mga himala sa langit, sa lupa, sa pamagitan ng dugo, apoy at makapal na usok. Magdidilim ang araw at ang buwan ay pupula katulad ng dugo. Mangyayari ito bago pa dumating ang kamanghamanghang araw ng paghahatol ng Panginoon. And verse 21, ngunit sino mang tatawag sa Panginoon ay maliligtas sa parusang darating. Pinagpala ang bahagi ng kasulatang binasa. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Luwalhatiin ang kanyang banal na pangalan. Glory to Christ Jesus. So, ngayong umaga po ay atin pong pag-uusapan itong propesya ngayong huling panahon. At alam po naman ninyo ang huling kapanahunan. Pag sinabi po kasing huling araw, ay tumutukoy po yan sa huling yugto ng panahon na kung saan ay may mga ipinahayag na mga palatandaan o mga pangyayari na mangyayari kapag sumapit na po yung tinatawag na huling panahon. Pag binanggit po ang salitang huling araw, ay hindi po yan nangangahulugan na kung ngayon ay araw ng Martes, ay hindi nasasapit ang araw ng Miyerkules sapagkat huli na yung araw. Ito hindi tumutukoy doon sa 24 hours na binubuo ng isang araw, kundi ito'y tumutukoy po doon sa huling kapanahunan sapagkat iba naman po ang araw na batayan ng Diyos sa batayan ng tao. Nasa 2 Peter chapter 3 verse 8 na kung saan po ay ang 1,000 taon sa Diyos o 1,000 taon sa tao, sa Diyos ay isang araw lang. So kaya ibang-iba at malayong-malayo kung pag-uusapan po yung kalendaryo ng Diyos sa kalendaryo po ng tao, 1,000 years, 1,000 years. So isang araw sa Diyos, 1,000 taon sa atin. Kaya ang hula at pahayag na nagmula kay Propeta Joel na binanggit ni Pedro dito po sa ating binasa nung siya po ay puspos ng Espiritu Santo at tumayo po doon sa Jerusalem nung Day of Pentecost, ay hindi ho natin pwedeng sabihin iyan ay yung huling araw na sinabi niya na mangyayari sa huling araw, ay hindi po yan yung 24 hours na isang araw sa atin. Kundi ito po ay tumutukoy sa huling kapanahunan na magaganap na inihula at ipinahayag mula sa aklat ni Propeta Joel hanggang po dito sa panahon ng Day of Pentecost ay siyang pinakateksto o ginamit na batayang talata ni Apostol Pedro nung siya po ay tumayo at nagsalita at nangaral doon po sa piyesta ng mga Hudyo na napakaraming mga tao nung time ngayon at ang kanya pong binibigyang diin po ay bukod po sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon, binibigyan diin niya yung nangyaring manifestation ng Holy Spirit na ang mga tao ay nagtaka at sinabi nilang mga lasing ika yan.
Kaya ganyan, ibig sabihin pagka po kasi mga lasing, maaaring sila po ay mga natutumba at sila po ay kung ano-ano yung sinasabi. O yan. Ito po yung nangyari, hindi dahil sa sila ay puno ng alak o sila po ay kargado ng alak. Nangyari po ito dahil sila po ay binabaan ng Espiritu Santo. Sila po ay pinuspos ng banal na Espiritu ng Panginoon. At dahil nga po sa kakaibang nangyayari ay naguluhan yung mga tao at ang iba ay nanuya at sinabi nila ay mga lasing ang mga yan kaya nagkakaganyan yan. So, pagka po nagkakaroon po ng tinatawag na manifestation, kakaibang galaw ng Espiritu Santo, minsan ay hindi po maunawaan po ang nangyayari sa mga tao. Ayan, kaya nga po, yung walang karanasan at hindi nakakaranas po ng manifestation ng Holy Spirit, ang nangyayari po, naguguluhan sila at yung iba sinasabi na, mga sa demonyo yan. Ayan, nagsasalita ng ibang wika, mga natutumba, nagkakaroon ng tinatawag na slain in the spirit, sinasabi nila sa demonyo daw po yun. Parang katulad din po na nangyari dito po sa Day of Pentecost nung si Pedro ay tumayo sapagkat ang mga tao nga ay para silang mga lasing. So, alam niyo naman, ang mga lasing, mga natutumba, mga nakahiga dyan at minsan hindi mo maintindihan kung ano ang mga pinagsasabi. Pero hindi sila lasing sa alak, kundi lasing sila sa manifestation ng Holy Spirit. At siguro po ang ilan ay mayroong mga karanasan na katulad nito na nangyari sa Book of Acts. At dahil diyan ay maaaring may mga taong hindi nakakaunawa at yung iba ay nanunuligsa o tinutuyakay o kaya pinagsasabihan kayo ng hindi maganda. Kasi ako po, na-experience ko po nung ako po ay baguhan sa Panginoon at binabaan po ako ng kapuspusan ng Espiritu Santo, sinasabi nila na ako daw ay sinasaniba ng masamang espiritu at ako daw ay laging natutumba, may sakit na din daw po akong epilepsy, kung ano-ano pinagsasabi nila sa akin. Sa Book of Acts naman, sa binasa po natin, ang sinasabi ng mga tao ay lasing ika yan. So, may mga panunuligsa, pero hindi ko po akalain na ang mga nararanasan kong yun ay siyang magiging daan para ako po ay maging isang mangangaral ng salita ng Panginoon at gamitin ng Panginoon sa iba't ibang lugar para magdala ng banal na mensahe ng mga kapahayagan mula po sa ating Panginoon. Kaya po minsan, may mga pangyayari pong hindi ho naiintindihan ng mga taong makasanlibutan, ng mga taong walang karanasan sa Diyos dahil po sila po ay ignorante sa tinatawag na manifestation of the Holy Spirit. At sa pagtayo nga ni Apostol Pedro at pagsasalita ng Day of Pentecost, ay kanyang sinabi sa mga tao, hindi ika lasing ang mga yan, kundi mayroon ikang kapahayagan si Propeta Joel na kapag darating na yung huling kapanahunan, huling araw, ganito ang mga mangyayari. Ayan. Ano-ano po ba yung ipinahayag ni Pedro na mga pangyayaring masasaksihan kapag dumating na po yung tinatawag na huling panahon. Ayan. Tingnan po natin ang sabi po sa bahagi ng kasulatan sa verse 17, sinabi ng Diyos sa mga huling araw, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng uri ng tao. Ang inyong mga anak na lalaki at babae ay magpapahayag ng aking mga salita. Ang inyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain at ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. So, may tatlo agad po ditong binanggit na gusto ko pong iklaro na mararanasan po ito ng lahat ng mga mananampalataya. Kasi kung titingnan po natin dito sa verse 18, oo, sa mga araw na ibubuhos ko ang aking espiritu sa aking mga lingkod na lalaki at babae. Ayan, so ibig sabihin, sa mga lingkod ito ng Panginoon, sa mga naglilingkod sa Panginoon. Ang sabi po rito, may mga espesipikong binanggit. Ang sabi dito, ang anak na lalaki ay magpapahayag ng aking salita, ang inyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain, ang inyong mga matatandang lalaki ay magkakaroon ng pangitain,
At dito nga sinasabi din, maging sa mga babae at lalaki, kapag ka ibinuhos ng Diyos o pinadaloy ng Panginoon ang kanyang banal na Espiritu, magkakaroon sila ng mga iba't ibang karanasan na mararanasan. At dito ay maliwanag po yung binanggit na ang sabi po ay magkakaroon ng mga, ang binata ay magkakaroon ng mga pangitain, ang matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip, at ang sabi dito, ang aking mga lingkod, maging babae at lalaki ay magpapahayag ng salita ng Diyos. Pangitain, panaginip, at kakayanang magpahayag ng salita ng Diyos. Iyan ang ilan sa mga mararanasan ng mga tao kapag sila po ay nakaranas po ng tinatawag na kapuspusan ng banal na Espiritu. At sinabi niya yan, kapag dumating na yung huling araw, ito ang mga mangyayari. Ngayon, may mga tao po na masyadong makitido ang pagkaunawa pagdating sa bagay nito, lalong-lalo na po sa katuparan ng mga propesiya sa huling panahon. So, dito po makikita po natin na talagang maliwanag na kapag ang tao nabuhusan ng banal na Espiritu, lalaki man at babae, ay magkakaroon sila ng tinatawag na kaloob na maranasan nila yung magpahayag ng salita ng Panginoon. Nasabi ng ilang mga kritiko ay hindi ika ipinahintulot ng babae, ika ay mangaral. Oo, nung panahon ni Apostol Pablo sa iglesia po, sabi ko nga sa inyo, nung itatag ang iglesia, walang hinirang na ika-12 apostol o sa 12 apostol, wala pong hinirang na babae. O, diba? Maging nung humirang ng mga diakono, 7 diakono, pag-aaralan naman natin yan sa mga susunod na pag-aaral kasi nasa Book of Acts po yan, eh wala din pong babae. Diba? So talagang ang ginagamit lang nung unang panahon, lalo na kung sa larangan ng pagsasalita at pangangaral, ay puro mga lalaki lang talaga. Kasi nga, ang Panginoon nang humirang ng 12 apostol, puro mga lalaki, walang babae. Nang humirang ng 7 mga tinatawag na mga diakono doon po sa iglesia sa Jerusalem, puro mga lalaki din, wala ding babae. Kaya, hindi ko rin po masisi ang ibang mga church, organization, denomination na hindi po pinapayagan na may pastora na tatawagin pastora sapagkat yun daw po ay wala po sa Biblia na mayroong tatawaging pastora. Pero sa Biblia po ay mayroong pong binabanggit kapag dumating ni ikaw yung huling panahon na yun, bubuhusan ko ng Espiritu Santo ang mga babae at wala nang pagkakaiba ang lalaki at babae sa harapan ng Panginoon sapagkat isang Espiritu yung dumadaloy sa kanila. At ang pinakamatindi dito ay maliwanag na kahit mga babae ay pwedeng maging preacher at mangangaral. Oh. Hindi yung matanggap yan. Hindi. Ay oo, nung panahon nila Apostol Pablo, nung panahon ng Panginoong Hesukristo, wala po preacher na babae o mangangaral. Pero may mga babae na ginamit ang Panginoon na nagpapatotoo tungkol sa Kanya. Katulad ng Samaritan woman, di ba nagpatotoo doon sa Samaria? Isang babae lang ito. Di ba naging daan ang kaligtasan ng mga taga-Samaria? Marumi pa nga yung background ng babae. May ginagamit na rin babae noon. Kaya lang ang tinutukoy po, yung po talagang paghirang ng Panginoon, wala talaga po nung panahon. Kaya lang nakahula din po na pagdating ng huling panahon, ang mga babae magpapahayag na salita ng Diyos. Kaya, pabayaan na po natin at respeto na po natin yung mga babae na matatapang, na malalakas ang loob, na ginagamit ng Panginoon, na nagpapahayag ng kanyang salita. Ay wala tayong magagawa kasi propesiya nga yan na sa huling araw, mangyayari yun, na ang mga babae ay magpapahayag din ng salita ng Panginoon, na ayaw pong tanggapin at paniwalaan ng ibang mga sekta, denomination at congregation. Ako naman po, kung yung mga babae ba ay magagamit para maligtas yung maraming tao, maging lalaki o babae yan, praise the Lord! Bakit natin kukwestiyonin yun? Bakit tayo magre-reklamo doon?
ay ginagamit na ikaw yung mga lalaki nga, yung magpagamit hindi nagiging kagamit-gamit. Ay doon ako sa mga babaeng ang buhay ay handang ibigay sa Panginoon at handang ipagamit sa Panginoon. Lalaki ka nga naman, ay di ka naman nagpapagamit. Tumanggap ka ng Espiritu Santo, ginawa mo lang bisita sa buhay mo. Hindi ka naman lumakad sa patnubay ng banal na Espiritu. Ay di mas mabuti pa yung mga babae na tumanggap ng banal na Espiritu pero ipinamuhay ang pamumuhay na nais ng Panginoon. Nagpagamit sa Panginoon at talaga naman pong nais ng Diyos yan sa lahat ng tao, maging babae o lalaki. Kapag tumanggap tayo ng banal na Espiritu, ay magpapatotoo tayo at magpapahayag sa ngalan ng ating Panginoon. Kaya nga kung babalikan natin ang aklat ng mga gawa 1:8, ano ang sabi doon? Maghintay kayo doon sa Jerusalem, sapagkat bababa ang Espiritu Santo. O ayan. So yung naghihintay sa Jerusalem, 120 yun. At yung 120 na yun, mga kapatid ko minamahal, hindi yung puro lalaki, marami doon ang mga babae. Nandun nga sila Maria na ina ni Jesus. And I believe nandun din sila Mary Magdalene at marami pang mga kababaihan. At nung bumaba ang Espiritu Santo, hindi iniwasan yung mga babae. Kasama yun sa tumanggap ng Espiritu Santo. And I believe na kasama yun sa sinabi parang mga lasing yung mga yan. Dahil nagsipagsalita ng iba't ibang wika, nag-speak in tongues. Kung yung babae, dinadaluyan ng kapuspusan ng Espiritu Santo, may manifestation ng Holy Spirit, nag-i-speak in tongues, at nagpapahayag ng mga kapahayagang mula sa Diyos, abay, respeto natin yan. Nasa hula po, kapag dumating na ang huling yugto ng panahon, maging babae po ay magpapahayag sa ngalan ng ating Panginoon. Kaya mga kababaihan, tumanggap po kayo ng banal na Espiritu, sumasa inyo ba ang Espiritu Santo? Sabi ng Panginoon, pag tumanggap kayo ng Espiritu Santo, Acts chapter 1 verse 8, gawa 1:8, sabi niya, magiging saksi ko kayo. Ang ibig sabihin ng saksi, tagapagpatotoo. Yung mga tagapagpatotoo ay tagapagpahayag ng mabuting balita tungkol sa ating Panginoon. Kaya sa mga babae na ginagamit ng Panginoon, na nagpapahayag, nangangaral ng mabuting balita, nagpapatotoo tungkol sa kabutihan ng Panginoon, sinasaluduhan ko kayo. Huwag po kayong may insecure at huwag po kayong malungkot kung kayo po ay inuusig at may mga nagsasabi sa inyo, hindi yan ay gawain lang ng mga lalaki. Walang lalaki, walang babaeng apostol, walang hinirang nung unang panahon na mga ngaral na babae. Dahil sinabi ni Apostol Pablo, hindi pinapahintulutang tumayo ang mga babae sa iglesia. Oo, tanggapin natin yun nung kanilang kapanahunan. Hindi siguro po talaga pinapahintulutan o hindi pa ginagamit ang mga babae. Pero sabi ng Panginoon, pag dumating na ang huling panahon at ako'y naniniwala, ito na yung panahon ito. Sapagkat napakarami ngayong mga ngaral na mga babae, ano kung tawagin silang pastora? Hindi naman importante yung mga tawag-tawag na yan Ang importante po, ginagamit siya ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nasa Kanya. Amen. Kung siya ay tinawag bilang isang ebangelista at talagang gifted siya na nagpapahayag ng mensahe mula sa Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa Kanya, yung Espiritu ng Diyos na nasa atin, yung Espiritu Santo tinanggap ng mga lalaki, ay Espiritu Santo din na tinanggap ng mga babae. Kung isang Espiritu ang gumagalaw sa atin at tayo ay gustong gamitin ng banal na Espiritu sa huling panahon ito, huwag na po natin questionin. Amen? Amen. At irespeto po natin. Wala tayong magagawa kung yung mga babae yung naging gifted na magturo at mangaral. Wala tayong magagawa kung yung babae ay pinagkalooban ng Diyos ng karunungan at kakayanang mga siwa o mamahala sa iglesia at sila yung talagang dinadaluyan ng kapuspusan ng Espiritu Santo. Huwag na natin questionin. Kung gusto ninyong magreklamo doon sa mga kontra na mga babae tumatayo at nangangaral sa mga kalalakihan o sa simbahan, ay doon na kayo magreklamo sa Diyos. Pagdating ng araw, doon kayo mag-complain. Kasi po, ang salita ng Panginoon ay mayroong maliwanag na sinabi na kapag bumaba ang Espiritu Santo, ang Diyos ay magpapahayag maging sa lalaki at babae. So, same spirit lang yung tinanggap natin, kaya irespeto naman po natin yung mga babae na gustong magpagamit at ipinagagamit yung buhay. Total ang Espiritu Santong nasa iyo at Espiritu Santong nasa akin. Sa lahat ng mga tumanggap ng Espiritu Santo, parehas lang naman. At ang nais ng Panginoon, pangunahing nais ng Panginoon, tayo ay magpagamit sa kanyang gawain. Amen. Amen. So siguro po ay maging maliwanag po sa inyo ang mga katotohanan ito.
Pero doon naman sa talagang stricto, doon sa policy na yun, na ayaw nilang talaga ng babae na tagapangasiwa o tawaging pastora o kasama sa pangangasiwa sa iglesia, ay nasa sa inyo din po yan. Nirerespeto ko din. Kasi lahat naman po ng pangasiwaan ng simbahan ay dapat po nating igalang. Pero ang punto ko po, wag naman po nating i-discriminate, usigin, maliitin yung mga church na may mga babaeng mangangaral, may mga pastora na tinatawag. Dahil sila po ay kasangkapan din ng Diyos para maghatid ng mabuting balita, dinadaluyan sila ng Espiritu Santo, nangungusap din sa kanilang Espiritu Santo. So, wag na po natin silang questionin, irespeto po natin. At alam naman po natin na kung isang Espiritu po ang tinanggap ng mga babae at isang Espiritu Santo din ang tinanggap nating mga lalaki, tayo pong lahat ay magkakapatid, tayo pong lahat ay mga pinili at tinawag ng ating Panginoon. At lahat po tayo ay benepisyo po ng lugar na inihanda ng Panginoon sa kalangitan. Kung ang mga lalaki ay may karapatang pumasok sa langit, ay gayon din naman ang mga kababaihan. At kung kayo ay tumanggap ng Espiritu Santo at ako'y tumanggap ng Espiritu Santo, ang mga kalalakihan tumanggap naman din ng Espiritu Santo, ganun din ang kababaihan, ay walang dahilan para hindi tayo magkasundo-sundo. Dahil kung isang Espiritu po ang dumadaloy sa iyo at isang Espiritu ang dumadaloy sa akin sa huling kapanahonang ito, mga iniibig kong mga kapatid, dapat po tayo po ay nagmamahalan, nagmamalasakitan, nagtutulungan. Kasi ang Espiritu Santo po, kung nasa sa atin, ang una pong bunga niyan sa buhay natin, pag-ibig, di ba? So kung tayo ay may pag-ibig, mayroon tayong kagalakan, kapayapaan, kahinahunan, di ba? Sa aklat ng Galatians chapter 5 verse 22, yung 9 fruit of the Holy Spirit binanggit doon. Pangunahin doon yung pag-ibig. Kung mayroon kang pag-ibig, please, respeto na lang po sa mga kababaihan na ginagamit ng Panginoon. Huwag natin silang tuligsain, irespeto, ipanalangin natin na lalo pa silang gamitin ng Panginoon at marami pa ang madala sa paanan ng Panginoon sa pamagitan ng paggamit sa mga kababaihan. Ang liwanag naman po na sinasabi sa Biblia, na sa aking mga lingkod na babae at lalaki ibubuhos ko ang Espiritu at sa pangalan ko ay magpapahayag sila. O ay liwanag. Kaya po, dito po ay binubuksan ko po ang kaisipan ng bawat isa. Oy mga kababaihan, huwag po kayong panghinaan ng loob. O sabi, kayo'y pangkusina lang, kayo ay pambahay lang, hindi kayo pwedeng pangsimbahan, hindi kayo pwedeng preacher, hindi kayo pwedeng mag-share ng word ni Lord. No, mga kapatid. Isang Espiritu lang ang tinanggap natin. At kung gagamitin ka ng Panginoon, why not na hindi ka magpagamit? Privilege yun na dapat nating gampanan. So, yan ang gusto ko pong ipakita sa inyo. Nakatuparan po sa uling araw na maging mga kababaihan gagamitin. Sa panahong ito, ang demonyo lahat ginagamit Bata, matanda, mga kababaihan, kalalakihan, pag wala kay Lord, gagamitin niya ng demonyo sa ikakapahamak ng tao, sa ikasisira ng tao, sa ikasasama ng tao. Kung itong mga demonic spirit, mga evil spirit, itong diablo ay gumagamit ng lahat ng uri ng tao, babae, lalaki, bata, matanda, para po ipahamak ang mga tao, ay bakit po natin hindi hayaan at suporta, tulungan na maging ang mga kalalakihan, kabataan, babae na gustong magpagamit, suportahan natin sila, tulungan natin sila. Ganyan po tayo kapag mayroon tayong isang espiritu. At hanapin natin yung pagkakasundo, yung pagkakaroon ng kapayapaan. Dahil ang Espiritu Santo ay kumikilos at gumagawa doon sa mga tao na mayroong mapayapang puso at kalooban. Doon sa mga taong lumalakad sa patnubay ng banal na Espiritu. So una nating binigyang diin na sa huling araw po ang mga babae po ay pwede pong maging preacher. Sabi po dito sa mga bahaging ito ng kasulatan. Kasi gusto kong bigyan din dito yung sinasabi ni Apostol Pedro na sa mga huling araw, ayan, sa mga huling panahon. So ang mga kababaihan po ay gagamitin ng Panginoon. Kaya po, mahalin natin, suportahan, tulungan, kung ang nakatalagang leader, tagapangasiwa sa ating simbahang dinadaluhan ay babae, at tayo naman ay lalaki, kung tayo man ay may gift,
Huwag natin po silang i-discriminate, kundi bagkos magkaroon tayo ng pagtutulungan at pagmamalasakitan. Kung pwede po, ikaw ay lalaki, suportahan mo siya para yung kakulangan sa kanya bilang babae at pwedeng mapunan mo sa pamamagitan mo, abay, gawin natin. Kasi lahat ng ikakabuti, ikagaganda at ikaunlad ng simbahan, gawin po natin for the glory of God. Amen. So pangalawa po na sinasabi po dito sa banal na kasulatan na atin pong binasa ay magkakaroon ng mga pangitain. Yan. Mayroon po tinatawag na gift of vision. So dito po ay tinatalakay po yung gift ng, yung kaloob ng Espiritu Santo sa lahat ng mga tumanggap ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, napuspos ng Espiritu Santo, nagkaroon ng karanasan sa manifestation ng Espiritu Santo. Hindi lang siya pwedeng gamitin bilang tagapagpahayag ng salita ng Panginoon o ng mensahe mula sa Diyos, kundi ang sabi dito, may mga kaloob din lalo na sa mga kalalakihan. Sabi dito, ang liwanag po na binabanggit specifically po dito na ang mga binata makakakita ng pangitain. Pero hindi naman po ibig sabihin na kung hindi ka binata, hindi ka kabataang lalaki, ay hindi ka pwedeng magkaroon ng vision. Kaya lang, yun po talaga yung binabanggit na may mga tao na mayroong gift of vision na ang ibig kong sabihin nito, mga kapatid, maaaring ikaw ay pagpakitaan ng Diyos ng advance na mangyayari sa hinaharap. O hindi lang po pangitain, kundi sa mga matatandang mga kalalakihan ay binabanggitin po sa baging ito na sila ay magkakaroon ng mga panaginip. O, hindi naman po ibig sabihin na sila lang yung pwedeng pagpahayagan ng Diyos sa panaginip, yung mga kalalakihan ng mga matatanda. Kundi ibig sabihin, isa yun sa mga kaloob ng Espiritu Santo na pwedeng maranasan ng tao. Dahil ibig bang sabihin, kung sinabing sa mga kalalakihan lang na matatanda, ay sila lang ba yung nananaginip? Ibig bang sabihin, pag sinabing, ito ay mararanasan din ng mga taong tumanggap ng Espiritu Santo, yung mga kabataang lalaki, yung sila ay magkakaroon ng pangitain. Bakit? Pagdating ba sa panaginip, hindi ka ba nananaginip? Hindi ka ba nagkakaroon ng pangitain? Bagamat binanggit na sila yung pangunahing pinatutungkulan na kapag tumanggap sila ng Holy Spirit, magkakaroon ng panaginip ang mga matatanda at pangitain naman sa mga kabataan, ay hindi naman po ito nangangahulugan na hindi ka rin pwedeng magkaroon ng pangitain at hindi ka pwedeng magkaroon ng gift sa mga dreams mo. Kasi ang ipinakikita po dito, mga kapatid, pagdating mo kasi sa panaginip, mayroon din pong tinatawag na bungang tulog lang. Pagod na pagod ka, lagi kang nag-aalala tungkol doon sa isang bagay na yon o sa isang tao na yon. So minsan, pagtulog mo, napapanaginipan mo. Pero walang kapahayagan ang Diyos doon. Yun ang tinatawag na bungang tulog. Pero pwedeng ikaw ay kausapin ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip. Kaya pag inaral po natin, di ba si Jacob nung nakatulog, nung siya ay naglalakbay papunta doon sa kanyang tiyo Laban kasi na-wanted siya ng kapatid niyang si Esau. Umalis siya doon sa kanyang mga magulang na sila Abraham at sila Rebecca. Naranasan niya, nagkaroon ng panaginip na nakikita niya yung mga angel nag-aakyat panahon. At hindi nagtagal, kinausap siya ng Panginoon sa panaginip. So may mga panaginip po na talagang bigay ng Diyos na may kapahayagan siyang gustong ipakita doon sa panaginip. Maaring pangyayari na mangyayari sa hinaharap na nakita mo sa panaginip. Ako po noon, kabataan pa lamang, wala pa po akong pamilya nung panahon yon kasi Christian na din po ako. Nanaginip po ako. Alam po ninyo yung napanaginipan ko. Yung nangyari po sa EDSA. Kitang-kita ko po yung napakaraming mga tao na nagrarally. Nakita ko po yung maraming mga sundalo, truck na mga sundalo. So, hindi ko po maintindihan yun nung una. Pero pagkalipas taon po ang lumipas I think mga 2 to 3 years. Yun, nangyari yung EDSA Revolution. Kabataan pa ako nung nakita ko na po yun sa aking panaginip po yun sa akin. So, kabataan pa po ako nun. So, hindi naman ibig sabihin pala na
kabataan ka, hindi ka pwedeng bigyan ng Diyos ng panaginip at para lang sa mga matatanda. Bagamat sila yung mga pangunahing dapat makaranas nito. So, ang Diyos ay nakikipag-usap sa pamagitan din po ng mga panaginip na may mga ipinapahayag siya advance. Sa pamagitan ng Banal na Espiritong tinanggap natin, pinagpapahayagan ka ng advance sa pwedeng mangyari na para bang nahuhulaan mo yung magaganap sa mga darating na panahon, darating na taon, buwan o araw sa iyong buhay o sa iyong kapaligiran. Ipinapakita yan. Kaya mayroon din pong tinatawag na mga taong visionary yan, visionary. Pag sinabing visionary po, laging mayroon siyang mga vision, yan. Mga pangitain. Na minsan, ang pangitain po kasi ay iba po doon sa panaginip. Yung panaginip po kasi ay sa panahon tayo po ay natutulog. So, ang vision, ang pangitain, ay karaniwang nangyayari, gising. At ang pangitain po, para pong, sa akin po kasi karanasan, gaya nung may pangitain po ako, na ako'y pinapapunta ng Macau, dapat umuwi na ako ng Pilipinas, noong 2010 po yan. Ayan po ay January, 2010 tama po, at January 10 po yan. Nasa Hong Kong po ako noon, kasama ko yung misis ko. Nakita ko po sa pangitain na ako po ay pinasakay ng Panginoon o sumakay doon sa tinatawag na turbojet. Yun po yung mabilis na pasra papuntang Macau. Na ang ibig sabihin, ang Diyos ay nangungusap at nagbigay ng vision para ako po ay pumunta po doon sa lugar ng Macau. At alam po ninyo, kahit wala po akong pera, at yung pera ko po ay napalit na sa peso, ako po ay bumiyahe po ng Macau. At yung asawa ko naman po ay bumiyahe pa uwi ng Pilipinas. At yung pera na ipinalit namin sa peso, dala-dala niya, ang dala ko po, 500 Hong Kong dollar. Hindi ko po alam. Hindi ko po alam kung paano ang magiging buhay ko sa Macau dahil wala na po akong ticket. Ang ticket ko kasi Hong Kong to Manila. Pupunta ako ng Macau, wala akong ticket na Macau to Philippines. At bukod sa roon, wala akong sapat na pera, 500 Hong Kong dollar. Saan ako tutuloy? Saan ako titira? Ano yung pagkain ko? Paano ako magkaroon ng ticket? Pero dahil sa pangitain, ako po'y bumiyahe papuntang Macau. At alam po ninyo, pagdating po ng pier, sabi ko, Panginoon, nandito na po ako sa port ng Macau. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pagkatatak ng passport ko po na 30 days, paglabas ko doon sa immigration, may narinig po ako na sumisigaw na babae. Ang pangalan ay Usang. Oy, mga kababayan, kung wala kayong matutuluyan dito sa Macau, meron kami 30 Hong Kong dollar per day. Ay may natitira pa po ako mahigit 300 dahil bumili po ako ng ticket buhat doon sa 500 Hong Kong dollar, 145 Hong Kong dollar. At nangusap sa akin ang Espiritu Santo na parang isang maliit na bumubulong, lapitan mong babae niya, sa kanya katutuloy. At nilapitan ko siya, sabi ko, ako tutuloy sa inyo. At sinabi niya, sa ganitong lugar ganyan. So sabi ko, sige, at ako po'y pumunta doon at hindi ko po alam na yung palang lugar na sinasabi na may bakanting room, ang karamihan nakatira sa mga kwarto doon ay mga prostitute. At ako'y po'y nagulat, hindi ko po akalain na ganun ang aking pupuntahan. Pero pagdating ko doon, habang sila po ay kumakain, pinatapos ko muna ng pagkain, yung mga nagagandahang babae na mga nakashort at mga nakasando, ay nakikiramdam lang ako kung anong ipagagawa sa akin ng Panginoon hanggang sa nangusap sa akin ng Panginoon. Sige, mag-share ka na. At ako po'y nagsimulang magsalita, magpakilala, at tuloy-tuloy na po yun, puspos ako ng Espiritu Santong nangangaral doon sa mga ilang kababaihan na nandoon. At nagulat na lang po ako, pati yung mga nasa loob ng kwarto nagsipaglabasan kasi malakas po yung boses ko. At dumaloy po ang Espiritu Santo at nag-iyakan po yung mga kababaihan doon at sila'y tumanggap sa Panginoon. So tingnan po ninyo yun. So, pinagpakitaan ako ng pangitain para sa isang mahalagang misyon. So, ibig sabihin, maaaring ang pangitain, ipinapakita sa iyo dahil may gustong ipagawa sa iyo ang Panginoon. At alam po ninyo, nung ginawa ko po yun, hindi ho nagtagal. Wala naman po akong kilala doon. Nakunik po ako sa mga iba't ibang mga church doon. Hanggang sa nakabili po ako ng ticket, nakapagpadala po ako ng pera sa pamilya ko, at hindi lang po yun, pag uwi ko, may 50,000 pa po akong bitbit.
Dahil po, dumami ng dumami yung nag-invite sa akin nung marinig ako doon sa isang Filipino church. So, ganun po ang pagkilos ng Diyos. Kaya, pag talagang pangitain mula sa Diyos at nasundan mo yun at nagawa mo kung ipinahalibawa, ang nakita mo ay sumakay ka sa bus, pupunta ka sa isang lugar. Nakita mo yun sa panaginip mo at nakita mo may kasama ka pang anak. Pag yun ay sinundan mo at ginawa mo yun, doon mo makikita ang himala ng Panginoon. Kaya ako po ay may karanasan po pagdating sa mga pangitain at karanasan po sa pamamagitan po ng patnubay at gabay ng banal na Espiritu. At maging ang iba siguro po dyan sa inyo ay mayroon pong mga ganong karanasan. Pangitain na kinakausap ka ng Panginoon, ipinapakita sa iyo ng Diyos in advance yung gusto niyang ipagawa sa iyo o gusto niyang mangyari sa iyo o mangyayari sa hinaharap. At halos ang panaginip ay halos ganun din. Na may mga panaginip na kinakausap ka ng Diyos, may pinapahayag ang Diyos na mangyayari sa iyong buhay o sa ibang tao o mangyayari sa hinaharap, maaring sa isang lugar, maaring sa isang bansa o maaring sa isang simbahan na makikita mo sa panaginip. At pag mayroon kang mga ganitong mga nararanasan, ang dapat mong gawin, kapatid, manalangin ka ng buong taimtim at ipaunawa ng Diyos sa iyo yung panaginip. Kasi ang Diyos ay nangungusap kahit po sa mga panaginip. At ang panaginip na yan, mga kapatid ko minamahal, minsan po ay nagiging gabay natin yan. Nakakatulong po sa atin para sa tamang direksyon na dapat natin gawin. In advance, may ipinapahayag ang Diyos sa atin. Kaya dapat maging sensitive po tayo. Pag tayo po ay mayroong panaginip, mayroon po tayong pangitain, i-check agad natin, galing ba ito sa Diyos? O bungang tulog ko lang? O guni-guni ko lang? Kasi pwede tayong mag-isip na guni-guni natin, akala natin ay bisyo na eh. Pero iba talaga yung ipinapahayag ng Espiritu Santo. Dahil makikita mo, yan ay mangyayari sa hinaharap. Amen? So, medyo mahaba-habang talakayin po ito. Pansamantala muna po tayo magtatapos at hanggang po sa muli, sa araw po ng bukas, dito po ulit sa programa ng Bread of Life, tayo po ay magsasama-sama para po sa pagpapatuloy sa pag-aaral patungkol sa mga kapahayagan ng Diyos na ipinahayag kay Pedro na mangyayari po sa huling araw. Ang ating binibigyan din lang muna ngayon ay yun pong propesya na ang mga babae ay gagamitin ng Panginoon na magpahayag, mag-share ng salita ng Diyos. At pangalawa ay yung